Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nangyari ang aking NDE sa edad na 13. Nagdalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, nakahiga ako sa kama sa gabi habang umiiyak ang aking sarili sa pagtulog. Matapos kong iiyak ang sarili ko sa pagtulog isang gabi, nagising ako dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Bumangon ako sa kama, pero pagkatayo ko, natamba ako nang mawalan ako ng malay. Bigla na naman akong nagising at pumapaibabaw sa aking katawan. Habang pinagmamasdan ko ang aking walang pakiramdam na anyo, naaalala ko ang tungkol dito sa parehong paraan ng pagtingin ko sa isang piraso ng luma at sira-sirang damit. Habang nililibot ko ang kwarto, nakita ko ang isang lagusan na lumitaw sa espasyo sa itaas ng pinto ng kwarto. Hindi ko masabi kung ako ay iginuhit sa lagusan o kung ako ay lumipat patungo dito sa aking sariling kusa, gayunpaman, hindi lumipas ang isang sandali bago ko natagpuan ang aking sarili na naglalakbay sa lagusan sa patuloy na pagtaas ng bilis. Habang naglalakbay ako, napansin ko ang iba pang mga lagusan na sumasanga o nagsasama sa aking kinaroroonan, at mula sa mga lagusan na iyon, lalabas ang mga kumikinang na bola ng liwanag upang maglakbay sa tabi ko. Habang naglalakbay sa lagusan, ang aking kamalayan ay lumagpas sa mga hadlang ng limitasyon sa pag-iisip, na ginagawang naa-access sa aking pangunawa ang pag-unawa sa mga advanced na matematika at mga agham na may mataas na antas. Sa estadong iyon ng mas mataas na kamalayan, napagtanto ko na ang liwanag ay ang pinagmulan ng diwa ng kaluluwa na naalala ko bilang aking tunay na sarili, at sa pagkilala sa gayon, ang mga damdamin ng nasaktan, galit, paninibugho, at puot na minsan kong naramdaman ay napalitan. Na may damdamin ng pinakamalalim at walang harang na pag-ibig. Sa pagpasok ko sa kalapitan ng liwanag, napuno ako ng dalisay at walang hangganang pag-ibig na kalaunan ay sumanib ako sa pinagmumulan ng lahat ng nilikha, at sa karanasang iyon ng pagkakaisa dito, napagtanto ko na ang liwanag ay ang realidad na likas sa bawat aspeto ng paglikha. Napagtanto ko na ang liwanag ay ang walang hangganan at walang hanggang continuum na lumikha ng temporal, ang pinagmumulan ng espasyo, oras, at mismong paglikha, at na ang ating pakiramdam sa pagdaan ng mga sandali ay isang ilusyon na nararanasan natin habang nabubuhay sa katawan ng tao. Sa pagdaan ng mga iyan sa kaharian na iyon sa kabila ng panahon, natagpuan ko ang aking sarili na biglang nag-iisa muli, sa isang kalawakan ng pinakamalinis at pinakamatingkad na puti. Nag-iisa sa aking pag-iisip sa larangang iyon sa kabila ng panahon, nanabik akong bumalik sa presensya ng liwanag, upang sumanib dito at manatili magpakailanman na nababalot sa kadalisayan at kagandahan ng walang hangganang pag-ibig na kinakatawan nito. Nang walang magawa sa zonang puti, inabala ko ang aking sarili sa mga equation na kinakalkula ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw hanggang sa isang siyam na talampakan ang taas na anghel, na pinalamutian ng puting gown, ay lumitaw sa harap ko. Ikaw na naman, tanong ng anghel habang nakangiti ng malapad sa akin. Ano ulit ang ibig mong sabihin sa akin? Tanong ko na nabigla sa tanong niya. Nandito ka minsan, at noon pinili mong bumalik sa Earth, sagot niya. Sa kabila ng kakayahang maalala ang mga kaganapan bago ako ipanganak sa Earth at sa panahon ng aking karanasan sa labas ng katawan, hindi ko matandaan na nakapunta ako sa kalawakan ng puti sa isang nakaraang okasyon. Pinili mong kalimutan na narito ka noong nagpasya kang bumalik sa Earth, paliwanag pa ng anghel, na naramdaman ng aking pagkalito. Kung nandito ako noon, bakit ko piniling bumalik? Tanong ko, soulsbound for napipilitang kalimutan ng Earth na narito dahil ang Earth ang pinakamahirap sa lahat ng universo at sukat. Ang pag-alala sa isang makalangit na lugar o karanasan ay maaaring maging sanhi ng kanilang pananabik dito, na nanganganib na tuluyang mapabayaan ang kanilang misyon sa lupa. Kung ang isang kaluluwa, gayunpaman, pagkatapos umalis sa kanilang katawan, ay pipiliin na bumalik sa Earth dahil hindi nila nagawa ang kanilang nais sa kanilang unang paninirahan, maaari nilang piliin kung alalahanin o kalimutan ang lugar na ito kapag sila ay muling nagsama sa kanilang katawan, paliwanag niya. Iyan ay kagiliw-giliw na malaman, ngunit hindi mo pa sinasagot ang tanong kung bakit pinili kong bumalik sa Earth. Sabi ko, ikaw lamang ang magpasya, gamitin ang iyong malayang kalooban. Hindi ko masasabi sa iyo kung bakit pinili mong bumalik sa Earth, masasabi ko lang sa iyo na ito ang iyong pinili sa bawat pagkakataon, dahil walang sino man ang napipilitang pumunta. May balak ka bang bumalik ulit? Tanong niya. Paano ako pipili kung hindi ko nga alam kung bakit ako napunta sa una, kung bakit mas pinili kong bumalik sa Earth sa pangalawang pagkakataon? Sagot ko.
Noon ginawa ng anghel ang kontrata na pinirmahan ko, na nagsasaad kung ano ang aking mga layunin habang nasa Earth. Napagtanto ko na nabigo akong tapusin ang mga gawain na idineklara ng kontrata na tatapusin ko habang nasa Earth. Ang paghawak sa dokumentong iyon ay nagpabalik sa alaala ng sandaling hiniling kong bumalik sa Earth na alala kong pinili kong kalimutan ang tungkol sa buhay sa kabilang panig dahil pakiramdam ko ay mas madaling magawa ang mga gawaing itinakda ko para sa aking sarili kung hindi ko maaalala. Ang aking tunay na tahanan ng taong iyon ay maaaring hindi tunay na gustong sumabak sa digmaan. Para sa marami, ito ay isang badge ng karangalan na ipaglaban ang kanilang bansa, tulad ng ito ay isang badge ng karangalan para sa kaluluwa na nagsasagawa ng itinalagang misyon nito sa Earth. Kahit sino ay maaaring sumali sa militar, ngunit piling iilan lamang ang maaaring mag-claim na nagtagumpay sa kanilang misyon, at mas kaunti ang makakagawa nito sa pinakamahirap na lugar sa universo. Dahil napagtanto ko ang katotohanan iyon, gusto kong agad na bumalik sa Earth upang subukang muli, ngunit sa pagkakataong ito, pipiliin kong alalahanin ang aking tunay na tahanan. Muling nakatagpo ang aking katawan, hindi ko na maalala ang lahat ng detalye ng aking natutunan tungkol sa kasaysayan at agham ng Sansinukob, gayunpaman, sapat na para sa akin na alalahanin na naranasan ko ang liwanag, malaman na ito ay umiiral, at malaman na bahagi ako nito. Hindi kailanman napagtanto ng isang tao kung gaano nakakulong ang pisikal na katawan hanggang sa gumugol sila ng oras sa labas nito sa panahon ng isang karanasan tulad ng isang NDE, at nakakulong ang eksaktong naramdaman ko sa aking pagbabalik. Bagamat nawala ang pananakit ng dibdib ko, hinanggad kong makasama ang liwanag, at ang pananabik ay nagbunsod sa akin sa depresyon na hindi katulad ng naranasan ko noon. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, ang NDE ay tila hindi gaanong totoo para sa akin. At pagkaraan ng ilang buwan, naisip ko kung ito ay isang matingkad na panaginip lamang. Ang mga tao kung kanino ko ikinwento ang aking NDE ay dismissive, na nagmumungkahi na ito ay alinman sa isang panaginip o isang guni-guni. Gayunpaman, ito ay isang kaibigan ko na ang unang nagmungkahi na ang aking karanasan ay maaaring maging isang NDE. Ako ngayon ay kumbinsido na ang aking naranasan ay totoo, at ang pagkaalam na ang aking karanasan sa liwanag ng banal na pag-ibig ay nagdudulot sa akin ng maraming kaliwan. Nakakaaliw din sa akin na malaman na ang aking mga yumaong kamag-anak ay lumipat na sa napakagandang lugar at ang gayong makalangit na kaharian ay naghihintay sa ating lahat. Sana ay nakaranas ako ng pagsusuri sa buhay sa kabilang panig dahil maaaring nag-udyok ito sa akin na tapusin ang mga gawaing itinakda ko para sa aking sarili dito sa Earth. Gayunpaman, malabo kong naaalala ang misyon na ibinigay ko sa aking sarili dito, ang mga detalye kung saan itatago ko sa aking sarili, dahil napaka-personal ng mga ito.